Umarangkada na ang 28th United Nations Climate Change Conference sa Dubai. Hindi man personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa COP18, may mga inisyatibo namang nakalatag sa bansa. Nasa sentro ng balita si Mela Lesmoras, live. Audrey, tuloy-tuloy ang pakikilahok ng Pilipinas sa COP28 Summit sa Dubai at dito naman sa bansa, iba't ibang inisyatibo nga rin ang ikinakasa ng pamahalaan para nga sa iba yung pagtugon sa epekto ng climate change. Umarangkada na ang 28th Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change o COP28 Summit sa Dubai. Hindi man personal na nakadalo rito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tuloy pa rin naman sa pagtitipon ang iba pang kinatawan ng Pilipinas. Sa pagsisimula pa lang ng summit, maagang tagumpay na ang naitala matapos agad mag-adapt ang mga delegado ng bagong Climate Disaster Fund na inaasang makatutulong sa maliliit na bansa tulad ng Pilipinas sa pagbangon mula sa matitinding climate disasters. But as we celebrate excellency, let us remember loss and damage is at the latter end of the phenomenon spectrum. We have to realize and remember the important work that also needs to be done for adaptation and mitigation efforts to be scaled up. We are grateful for the pledges from our partner countries. We hope that this will assist us, and not just the Philippines, but other at-risk countries. Dito sa bansa, patuloy ring nadadagdagan ang climate adaptation project sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos sa pamamagitan ng People's Survival Fund, bagay na lubos na ikinalugod ng Climate Change Commission. Higit 541 million pesos anila ang inilaang pondo para sa mga bagong inisyatibong ito. Kabilang na riyan ang pagtatayo ng bagong climate field school sa Mountain Province, pagkakasa ng drainage systems and agroforestry development sa Maramag, Bukidnon, at reforestation sa Loom River sa Eastern Samar. Nariyan din ang solar-powered lamp project sa Kabagan, Isabela, mangrove rehabilitation sa Katanawan, Quezon Province at water harvesting structures project sa Besao Mountain Province. Dito naman sa Kamara, bilang bahagi ng pagtugon ng mga mambabatas sa epektong hatid ng climate change sa bansa, isang bagong panukala rin ang kanilang ipinasa ngayon lamang linggo. Ito ang House Bill No. 9084 o Panukalang Climate Change Resilience Act. Kapag naisabatas, bubuo ng isang Climate Change Resiliency and Adaptability Program sa bansa na tutugon sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng mga bagong estratehiya at serbisyo. Audrey, dito naman sa Kamara nga, yung mga mambabatas ay patuloy rin na isinusulong na madagdagan pa yung mga programa at inisyatibo ng pamahalaan para nga sa pagtugon sa climate change. Kabilang na riyan ang Makabayan Block na nagkaroon din ng press conference kanina lamang at itinutulak nga nila hindi lamang sa climate change kundi sa iba pang mga programang makatutulong sa ating mga kababayan. Sana yan ay madagdagan pa, Audrey. Okay, Mela, meron kang binanggit kanina, no? Ito sa report mo na People's Survival Fund na maaaring mapakinabangan ng iba't ibang LGU sa pagtugon sa climate change. Maaari mo bang pakipaliwanag at paano naman sa ibang lugar kung gusto rin nilang magkaroon ng mga climate change project? Ano ba ang dapat nilang gawin? Audrey, ito ang PSF na ito ay talagang itinakda bilang pagtugon sa climate change sa ilalim ng batas ay magandang proyekto ng pamahalaan para nga ibayo pang matugunan itong epekto ng climate change sa bansa. Sa katunayan, nito lamang November 29, mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung nanguna sa ceremonial turnover nito mga PSF projects para nga sa ilang LGU sa bansa. Para sa iba nating kababayan na naghahangad nga rin na magkaroon din ng climate change initiative sa kanilang lugar ay maaari namang makapag-ugnayan ukol dyan sa ating pamahalaan katulad nga sa Climate Change Commission. Kasi Audrey, isa rin to sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos ang ibayo pang matugunan ang epekto ng climate change sa bansa. Kaya't hanggat maaari nga kung anong paraan na kanilang magagawa, ayan ay kanilang pinagtutulong-tulungan. At Audrey, bukod nga dito sa People's Survival Fund, dito nga sa Kamara may mga bagong panukala rin na isinusulong na makatutulong na matugunan pa yung climate change sa Pilipinas. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.